Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan mga kababayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. At syempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay mga kababayan, totoo po ito, na real talk po. Na real talk po ng Vice President kung paano po maglingkod ang isang BBM bilang Pangulo ng ating bansa, mga kababayan. Kasi nakita naman po natin, naranasan natin kung ano po ang kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo po sa ating ekonomiya at kung paano po magpatakbo. Nagkaroon pa nga po ng napakalaking problema yan di ba? Ano po yon? Nilagay po sa kahihiyan ng ating bansa, lalong-lalo sa ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, pinag-usapan po ang ating bansa dahil hindi niya binigyan ito ng due process at kidnapping pa ang lumabas po na findings diyan umano. Pero ito po ang pag-usapan natin mga tambay. Nabanggit ko lang po. Ay nako, mali. Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisahan na po natin mga kabayan. Magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng ating Vice President. Isa po itong real talk mga tambay. Totoo po ito nangyayari sa ating bansa na ang ating ekonomiya ay talagang bagsak. At siyempre po ang ating sinasabing ang ating political stability ay bagsak din po. Ito po ay down to 10 ang sinasabi po ng ating Vice President. Ang political stability po ng ating bansa. At marami pang problema na sinabi po ng ating Vice President. At pakinggan po natin ang ating Vice President sa nakikita niya po sa pagpapatakbo po ni BBM mga kababayan. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Setup ko lang po. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. No? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong react na BBM ang pangalan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mong 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita, no? Sa ating pamahalaan, mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa, yung iba substandard pa. Hindi ganyan na klase ng mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Yan po mga tambay, totoo po yun yung sinasabi po ng Vice President, di ba? Ano po ba ang mga na ginagawa? Walang direksyon Walang direksyon ang kanya pong panunungkulan. Dahil puro po papumulitika. At syempre po, puro pagpapalaki ng bulsa, mga kabayan. Walang direksyon. Kaya nga po nagkandaleche-leche po Dahil nga po, puro politika at pagpapayaman lang umano ang ginawa po nila, mga kababayan. At walang big ticket project sila. Puro maliliit. Di ba? Meron nga isang big project na disgrasya pa di ba? Yung isang Damukal na flood control na 5,500.
flood control na pinagmalaki nung ikalawang zona niya yata yun, mga tambay. Hindi po ba? Kaya nga dito, ano po sinasabi ng Vice President? Pati ang ekonomiya natin, down. Pati ang ating political stability, down. Ano pa ba ang down? Maraming kahihiyan, maraming bagsak. At nilagay pa sa kahihiyan. Dahil una-una, pati ang ating mga sinasabing magtitiwala sana at nagpapapinance o magpapahiram ay pinahiya po ang ating bansa. Nakakahiya po dahil mismo ang South Korea, ang kanilang presidente, ay talagang pinamukha po sa gobyerno po ni BBM na ang kanyang gobyerno ay corrupt. Nakakahiya. Pinahiya po tayo sa buong mundo ng South Korea. Ang presidente po nila ay hindi po ito naglabas na sinasabing magpipinas o magpapautang para sa mga big project ni BBM, mga tambay. Ito po ay napakarami po. Tulay po yata ang sinasabi, mga tulay at marami pang iba ay nakakahiya. Yan po ang kanya achievement. At syempre, ano pa po ang kanya achievement? Nang sabihin po ng World Bank, sinabi po ng World Bank, mga tambay, na ang ating ekonomiya ay bagsak at mananatili at matagal pa bago makabangon ang ating bansa. Kasi mas malaki po ang inuutang, ang ginagastos, kisa sa pumapasok na ekonomiya sa ating bansa. Nakakahiya, mga kababayan. At syempre po, ang isa pang nakakahiya na ginawa, yung ginawa po kay dating Pangulong Duterte. Pinag-usapan din po tayo niyan sa buong mundo na meron tayong isang presidente sa kasaysayan ng ating bansa na nagpatapon ng dating Pangulo nang wala malang binigay na due process. At isa pa, walang kaso sa Pilipinas na hinihiring. Di ba? At kidnapping pa ang ginawa. Kitang-kita sa buong mundo ang ginawa nila. Di ba? Napagdakip at hindi na pinalabas ng Villamor Air Base ang dating Pangulo. Kaya nga po siya ay napulaan sa buong mundo. May sarili kang soberenya, ay hindi mo malang pinaglaban ang iyong soberenya at talagang ipinagkalulo mo ang isang dating Pangulo, mga kababayan. Yan po mga ginawa pong kabalbalan yan. At siyempre, ano pa ang nakakahiya na binigay po sa ating bansa at pinag-usapan po ang issue po ng pulburon. Ang issue po ng pulburon niya at ng coke. Grabe po, napakarami. Kaya nga po, sa ekonomiya pa lang, sablay na eh. Talagang walang halos nagawa dahil napakarami niya pong pinuntahang bansa. Isang damukal po ang bansang pinuntahan niya. Travel. Ginastosan po ng daan-daang bilyon yan. Pero wala pong napala ang ating bansa. Wala pong malalaking big fish o tinatawag na mga malalaking mga mamumuhunan, mga banyaga sa ating bansa. Nada. Meron man, baka mabibilang mula sa iyong madaliri. Kaya nga po, sabi ng World Bank, di ba? Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. At matagal pa makakabangon. Dahil walang pumapasok na malalaking investor eh. Paano ka magtitiwala sa Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas? Unang-una, napakamahal ng bilihin, napakamahal ng kuryente. At binabaha pa ang Pilipinas dahil sa mga proyektong nakukurap. At ang politika sa atin, grabe. Paano mo papasukin yan? Ang politika sa atin grabe. Hindi ba? Kaya nga ang ating political stability ay bagsak. Negative din. Ayon sa Vice President. Wala eh. Grabe ang pamumulitika. At grabe rin po ang krimen umano sa atin. At nahandyan pa ang pagtaas at paglobo na naman ang dumadaming mga addictus, mga kababayan. Kasi walang direksyon. Wala silang direksyon. Ang direksyon lang po nila ay magnakaw ng pera ng bayan umano. Hindi kaya? Tapos, magsasalita ngayon, huli na, para sabihin na siya po ay isang magaling na Pangulo. Inilagay mo na sa kahihiyan ng bansa, bagsak ang ekonomiya, puro pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte. Ano pa ang magiging achievement mo na 2 taon na lang mahigit? Kaya nga sigaw ng taong bayan, palitan na. Ano ang sinasabi ng taong bayan? Palitan na. Sobra na. Wala ka nang nagawa. At kailangan imbestigahan pa kayo sa dami ng issue ng korupsyon sa gobyerno.
Hindi po ba? Ang si BBM isang damukal na issue. Ang Kongreso sa pangunguna ng kanyang pinsan sa House of Representatives, si Martin Romualdez, isang damukal din na issue ng korupsyon na hanggang ngayon ay ini-hearing sa mga sari-saring mga hearing na ginagawa sa Senado, sa House of Representatives. Meron pang binuong independent na mag-iimbestiga. Nakita niyo po yun? Diyan lang po umikot ang ating bansa ng mahigit 3 taon. Diyan lang po halos pinaikot ni BBM ang kanyang administrasyon. Real talk. Pinaikot lang po ni BBM ang kanyang administrasyon sa ganito pong pagpapatakbo. Sistema. Political, corruption. Nakita niyo po. At dinaan po tayo sa napakaraming party-party nila. At biyahe-biyahe na masasarap. Hindi po ba? Diyan po tayo dinala. At syempre sa mga panunood ng mga concert, yung panunood ng mamahaling mga race car, mga F1, Di ba? Diyan po tayo dinala at dinala po tayo sa sinasabing ang mga politiko ay nagsiyaman at dumami pa ang bahay. Nakabili pa ng mga bahay sa ibang bansa. Yan po ang mga ginawa pong paglilingkod sa atin. Mga kababayan, paramihin ang kanilang kayamanan na maitatago at talagang ayaw na po nila maghirap ang kanilang kalahi-lahian sa buong buhay nila. Diyan po umikot ang 3 taon mahigit na programa at proyekto ng administrasyon ngayon. Kaya nga po ang Vice President laging sinasabi, walang patutunguhan ang ating bansa, mga kabayan. Paano? Ano na patutunguhan ng bansa mo, mga kabayan? Pambihirang buhay yan. Saan mo dadali ng bansa natin kung ganyan lang maglilingkod sa iyo, di ba? Una-una, puro scripted ang ginagawa. Hindi po ba? Puro paninira ang bihirang buhay ano. Ayaw magtrabaho dahil walang direksyon. Iba ang dinidireksyon. Kasi kung yan ay matino at mahusay na presidente, may direksyon po yan. Meron pong target yan. Nakapokus siya sa target niya. Wala eh. Hanggang salita lang po sila. Hanggang yaw-yaw. Yung sinasabi nga niya, nung siya ay nangangampanya, hihigitan pa niya ang gagawin niya dahil meron siyang build, better, more. Nasaan na po yun? Walang malalaking big project. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po, mga kabayan. Sana. Kaya nga lang po yung lagi po natin sinasabi, hindi po kasi ito nakikita ng men in uniform ang nangyayari sa ating bansa. Sila po yung mga bulag, tulog at talagang nagpapakabingi, mga kabayan. Walang naririnig, walang nakikita, kaya hindi nagsasalita. Mga kabayan, dahil po may busal po yata. Malaki po yata ang busal, Kaya nakakalungkot po, mga kabayan, ang nangyayari po sa ating bansa. Tayo po nagbabayad ng isang damukal na inutang nila na wala pong pinuntahan ang pera, ang buwis, at ang ating pong inutang pa nila na tayo magbabayad. Ang pinuntahan lang po, mga kabayan, ang lagi ko po sinasabi, ay mga kanilang mga bolt na malalaki. At isang damukal po yata ang mga laman nito. Kaya nga po, kung gusto po natin makabawas ng utang, puntahan po natin ang mga bolt ng mga demonyong magnanakaw ng politiko sa ating bansa. Palagay ko, mga tambay, napakarami pong makukuha at makakabawas sa utang ng bansa. Pagka po pinuntahan lahat at chinek at kinumpis ka, ang mga tagong yaman nito sa kanila po mga mansyon o bolt. Ang mga bolt nila, mga kabayan, isang damukal po yan. Baka truck pa ang pera dyan. Truck. Hindi ka siyang kotse-kotse lang. Truck. Mga kabayan. Baka kasing dami mga 10-wheeler. Yung mga 16-wheeler. Grabe po, karami siguro, mga kababayan. Kaya po, lahat po na sinasabi ng Vice President, mga kababayan, kasi, wala siyang magawa eh. Limitado lang po siya. Hindi siya pwedeng gumalaw kung ano ang gusto niya. Mga kabayan, kung gusto niya mabago ang bansa, hindi niya pwedeng gawin. Dahil una-una, siya po ay Vice President. Hindi po siya Commander-in-Chief.
ang lahat po ng galaw, patakbo, utos na dapat lang sundin ay ang Commander-in-Chief. Lalong-lalo po sa lahat ng espekto o bagay na pagpapatakbo sa bansa. Mga kababayan, ang Vice President ay nananatiling spare tire. Spare tire. Kailangan pa po niyang magintay. Ganyan po ang Vice President. Kaya nga po ang kanyang proyekto ay nakita po natin, limitado lang po. Kung ano lang po ang mga programa ng Office of the Vice President, doon lang po siya halos nakapokus. Hindi niya pwedeng pakialaman at pangunahan ang mga desisyon ng Pangulo ng bansa. Nada, never. Pati po ang foreign policy, pati yung usapin sa foreign policy, na nagkakaproblema po tayo dyan at huwag naman po sanang mapunta sa gyera. Napakahirap na ng buhay natin, gigirahin pa tayo. Huwag naman sana. Kontrolado po yan ng Pangulo, foreign policy. Wala pong say dyan at salita ang isang Vice President na pakikinggan po ng international katulad po ng China. Tanging Commander-in-Chief lang. Kaya nga ang pagbagsak ng ating ekonomiya at ang sinasabing ang ating political stability ay bagsak, ay kagagawan po yan lahat ng meron pong accountability na Pangulo ng ating bansa. Kaya lahat na nagiging problema sa ating bansa, pananagutan po yan ng isang Pangulo na may issue ng pulburon at coke. Kaya po dinadanas po natin ngayon ang kahirapan, magulong politika dahil po sa isang Pangulo na may issue ng pulburon at coke. Kawawang Pilipino, taga-buwis na lamang. Buwis ka lang ng buwis, pati mga OFW, buwis ka ng buwis, pero ang lingkod bayan mo, ang trabaho, puro pahirap at pasakit sa mga Pilipino. Sila lang ang gumiginhawa. Nakakalungkot, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang batikos at talagang komento ng ating Vice President sa nangyayari pong pagpapatakbo ng isang Commander-in-Chief sa ating bansa. Mga kababayan, walang patutunguhan, walang direksyon ang kanyang panunungkulan. Bagkus, ang ginawang direksyon ay korupsyon umano at pamumulitika. Thank you po mga tambay sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at sa patuloy na nagsusubscribe. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you rin po. At ang ating dasal at panalangin po sa ating sa pamilya Duterte, sa ating Vice President, at sa dating Paul Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga kabayan, tayo po'y magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan. Ingat-ingat lang po mga kabayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.